Kumusta kayo guys? Sorry, ang tagal kong hindi nakapag-upload ng video kasi you know already the news here in Nepal. Oh my God. Na-trauma ako guys. Na-trauma. I feel nervous. I feel everything. My God, I feel, if I imagine what happened, I feel until now, I feel like I want to cry. Because what happened guys, during that happened talaga, yung binaban yung mga social media, yung talaga first binaban yung social media dito sa Nepal. Pag-declare ng ban, and then obviously yung mga citizenship dito sa Nepal, especially yung mga kabataan, mga ang tawag dito sa amin yung yung Gen Z, yung mga kabataan sila talaga ang tapos that time na na nila yung mga corruption, whatever, yung nakaupo. Kaya after yung naban yung mga social media, mga 2 araw talaga ang gulo, super. Lalo na doon sa main, parang sa sa Pilipinas pa, parang Manila, dito sa amin sa Kathmandu. Grabe, pero dito din sa lugar namin guys, oh my God. Grabe ang war guys, parang people power talaga, super. Tapos buti na lang dito na hindi ko pinalabas yung asawa ko guys. Talagang sinirado ko talaga ang gate, yung susi nasa akin, always ang susi. Kasi ayaw ko siya palabasin. Tapos yung mga kapitbahay namin tinawag siya, pero ayaw ko palabasin para nininervyos na ako guys. Talagang super nervous na ako talaga that time. Tapos that time na parang people power na nag-declare na yun doon sa Kathmandu at saka dito din sa amin, ang grabe. Tapos yung ex-prime minister namin, yung wife niya, alam niyo ba guys, kinulong naabutan siya ng mga mga tao, mga citizenship na nandoon sa bahay nila, kinulong siya sa isang kwarto nila tapos sinunog din siya. Hindi naman natin ma-please din ang mga tao kasi yun nga, galit na galit sila sa sa namamahala dito sa amin sa Nepal. Kasi yun lang ang gusto nila, yung mangkurakot, yung corruption niya talagang ba. Kaya yung mga target ng mga kabataan, yung mga yung nakaupo na gobyerno na ang dami. Tapos ang dami pang bahay na sinunog nila, tapos nakuha nila, oh my God, dito sa Nepal guys, kapag meron kang pera na dollar, daming big deal na yun sa amin, big deal na yun, pailan ka ng case, whatever. Tapos dito, may dalawa or na politician, ang bahay niya guys, dami, nakabundle na, puro dollar. Tapos, ang daming mga gold, whatever. Kaya doon nagagalit ang mga citizen dito, guys, sa Nepal. Kaya doon nila lahat ng mga business at saka bahay, pinuntahan nila, guys, sinira nila, sinunog nila lahat. Tapos yung mga malaki-laking hotel dito, sinunog din nila, guys. Grabe talaga ang talagang hindi mo naman din mapipigilan kasi yun nga yung nakita naman nila kung ano nangyari dito sa amin, yung politics namin na puro walang, ang dami pang dapat ayusin. Tapos yung mga sinuntok na naman yung iba guys, na nadak na nila yung politics na sa labas, sinuntok niya, tapos yung may asawa pa, oh my God, imagine ka guys, sinunog ka ng buhay doon sa room. Grabe talaga ka-strong sila guys, talagang wala silang pakialam sa kasi hindi mo naman din sila ma-please, kasi yun nga, kasi nakikita ng mga kabataan na nangyari dito ngayon sa Nepal, kaya ayun, doon sa Kathmandu yun ang pinaka-main. Pero dito sa amin guys, isasabi ko sa inyo, Diyos ko, that time, kasi dito sa amin, meron kaming office na para din sa parang party, whatever. Meron dito parang from my house, lang, siguro 10 or 15 house gaping dito sa likod. Oh my God, guys, sinunog nila. Oh my God, talagang sa ng mga taong may sunog, tapos hindi naman sila nananakit ng mga inosente. Yun lang ang target nila, yung sinong may-ari,
yun ang bahay nila, anuhin nila, sirain or sunugin, at saka yung business nila, sunugin nila or ano. Kasi yan dyan na yung ano nila, yung binibuild na parang barangay, galing yun sa ano daw, sa masamang ano, pera. Alam na yan guys, masamang pera yung sabi. That time guys, hindi talaga ako nakakuha ng mga video. Sino ba naman makakuha ng video? Wala talaga akong vlog. Until now, hindi talaga ako nag-ano. Kasi yung puso at saka utak ko talagang nervous talaga guys. Talagang traumatic talaga ako guys. Traumatic. Tapos biglang sumunog doon. Tapos yung asawa ko at saka anak ko nandito sa bahay. Ako mismo ang lumabas. Nilala ko yung gate. Kasi ayaw ko nga lumabas yung asawa ko. Takot na takot ako. Ayaw ko siya palabasin kasi yun know, na ayaw ko siya ma-involve sa mga ganyan at escape safe muna kami. Tapos nagalit yung asawa ko kasi gusto niya lumabas tapos hindi ko pinalabas. Ala, nagtumatakbuhan ang mga tao. So far, so good. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Talaga nag-prepare ako that time kasi ang laki ng apoy, guys. Tapos yung uso ko, grabe talaga. Parang sabi ko, nearby sa bahay namin, Diyos ko, Lord, huwag naman na kami pabayaan. Tapos yung mga kabataan, ang daming mga motor, mga ano sila lahat guys, ng grupo talaga sila tagal. Ang ingay, ding, 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 grabe talaga. Nervous talaga wala guys, umiiyak talaga ako guys. Talagang umiiyak ako tapos habang nagpray, God, please God, enough na enough because makikita mo sa mga social media na ganun kasi that time nag-on na lahat ang social media, wala nang ban. Nakita mo lahat sa social media, matao, sinunog, nasaktan. At saka ang main pa yun guys, ang daming estudyante, yung especially college. Ang daming estudyante na nawala. Tapos sabi sa news ngayon, 19 katao na estudyante nawala. Tapos 200 something ang nasugatan. Until now, nasa hospital pa rin sila nag-recovery. Tapos yung mga politics na which is na mga bad na may yung asawa na sunog. Tapos yung main hindi pa nakita. Tapos yung mga ibang politics nasaktan din, sugatan kasi inano nila yung lahat-lahat na may bahay at saka business nila na mga malalaking mga hotel whatever. Ayun na wala. At saka yung alam nyo guys, yung favorite yung Sophia na Batbatini, yung parang SM sa atin. Thanks God na lang talaga guys kasi hindi nila sinunog. Yung nasira lang. Kasi the other place guys, yung parang SM, sinunog nila guys. Ang dami. Sinunog nila kasi as per nila na yung may-ari daw, isa sa may-ari doon, kurakot daw din. Kaya sinunog nila. Tapos, doon sa main guys, ang daming yung sa kulungan namin dito guys, ang daming mga case na nakakawalan guys kasi sinunog nila yung presinto guys, sinunog nila tapos ang daming mga kriminal. Kaya nag-ano sila ng curfew. Kasi ang dami hindi namin alam kung ano mga kaso-kaso nila. Tapos sabi na lang sa bago na na be vigilant, na kailangan huwag kayong lumabas ng mga gabi. Basta mag-ingat lang kasi hindi natin alam kung nasaan sila ngayon. Ang dami kaya nila guys, mga 500 something, 553 if I'm not mistake. Ang nakalabas guys na mga kriminal na kaano. Sana nga maano sila. At saka thank you talaga sa ang nag-handover na ngayon sa amin guys. Yung mga pulis din guys, inano nila ng mga kabataan. Itong si Gen Z. Thank you so much kasi dahil sa kanila nagbago na ang Nepal. Hopefully soon magiging peaceful at saka more unite na talaga at saka wala ng corruption talaga. At saka nag-handover sa amin guys yung I salute you all the army in Nepal. Sila na ang nagpatakbo ngayon guys kasi wala muna ang pulis. Sila muna ang dito sa Nepal, especially sa Kathmandu. Dito din sa amin may mga army din guys. Ang daming army na sila nag-guide ngayon for now. Tapos may nakaupo for the meantime kasi soon magre-re-elect kami ng president or prime minister. That time muna ngayon for 6 months may nakaupo muna. Yun maganda din yan siya. Kaya so far so good, everything is okay na guys.
everything is under control. Pero ingat pa rin kasi ang daming mga kriminal na nakalabas kasi lahat ng presinto guys, oh my God, sinunog nila tapos ang daming nawala ng mga buhay. Talaga, oh my God, talagang hindi ko maiwasan talaga, talagang super. Tapos thank you so much sa mga pamilya ko, friends, whatever, whoever that gave me message that we are safe, we are good. But they give me also the that I will pray for your safety, that I will pray also for your all in the Nepal all become good like this and this. Talagang hindi mo talaga maiwasan guys, talaga until now talagang ewan. Talagang I feel very very sad that time. Oh my God, first time ko nangyari guys in the Philippines before maybe there is also but maybe I'm little bit small, but I cannot remember. But here, oh my God, like I'm become crazy, guys. Imagine ka, buhay na tao sinunog, guys. Sino ba yun, di ba? Hindi mo naman sila masisi kasi as per the government nga, yung government nga na nag-ano kasi lalo na pagkita nila sa yung palasyo namin dito guys, yung sa Pilipinas pa, it means in Philippines is like a Malacanang. Here guys, no more talaga guys, yung White House namin no more, totally damaged, totally everything. At saka yun nga, hindi mo sila ma-please kasi yun nga nasa utak nila na ano, yung government namin na maraming mga kurakot na ganon. Talaga, lalo na nakita nila sa palasyo, ang daming nakuha ng mga pera at saka yung mga gold. Yun talaga ang sa ano guys. Tapos yung imagine ka, yung buhay na ano, buhay na politician, sinunog nila o hindi mo din yan maano guys. Talagang grabe talaga, ang galit na galit talaga yung mga citizen dito guys. Hopefully that we pray that everything will be okay. Pero that time guys, oh my God, talaga. Until now guys, kapag ma-remember ko, I feel very, very scary. At least thanks God to this time. Totally safe na, but not sure also totally safe. That's why we keep it only because, but not the one that happened how many days left before. Oh my God, it's too much, make me too much tension and then trauma guys, like I have like anxiety. That's why I just keep only that prayer God, please protect me, protect my family entire, protect all the people who live here in Nepal also guys. That's why guys, I'm so sorry, just now I share long time also I did not upload my video book because I cannot video where I will get video. I feel traumatic here what happened here in Nepal guys. But at least thanks God that everything now is so, and then everything now is under control with the army. I salute you army, Nepal army who's taking, and then the Gen Z people, thank you so much guys. You're very very good job. You're doing good job. Hopefully everything our Nepal is become good in God name. And then whoever the doing mistake, they will punish as you wish guys. But thank you so much, thank you God, first of all, to God our Almighty, thank you so much God for being safe for us here in Nepal, to all over in Nepali guys. Thank you so much, and then namaste everyone. Sorry guys, I just now I get it low upload to my channel because as you know already that the news in Nepal is very traumatic. Until now, I'm very sad. Hopefully, soon it become okay. Thank you, guys. Be happy and be kind, guys. I love you all. I miss you all. Thank you. Bye-bye.